You are now witnessing the goodness and faithfulness of God at work in His church, Dynamic Church International Ministries, Incorporated. Here's our Dynamic Kids and J12 service. Previously, the kids learn a powerful lesson from the life of Samuel. As a father, it is by leading your children by example through obedience to God. Although the Bible notes that Samuel's sons did not follow his righteous ways, Samuel himself remained faithful, just, and obedient to God throughout his life. Kids, join us every second and fourth Sunday of the month at Silver and Bronze Room, Abbey View Hotel, Davao City. We are excited to meet you. Whoa. We gather as one, hearts on fire, walking in love, lifting you higher, learning your word, growing each day, following Jesus all the way. Together we go to the ends of the earth, sharing the light, showing your worth, led by the Spirit, bold and free. Your love in us for all to see. Fellowship strong, we rise and shine. Disciples on mission, your plan divine. Together we go, yeah, together we go. Life is short and fake is short. We can short hearts on fire. Tonight we're doing we ride, lifting Jesus higher. With every turn and every mile, we're spreading love and gospel style. Vroom vroom, let's go. We ride with grace on this mission. We take our place. Joy in our hearts, faith in you. For the Lord we ride with you. What a powerful moment of empowerment and healing as our dear pastors led the CSWD workers and staff for persons with disabilities into a time of worship and word. Ang promise ni Lord, I will bring blessing sa inyo ha. At the same time, kung sa ba, I will muna nga sa inyo ha, kung namoy ginabati, nagsakit ninyong anak, nagsakit ninyong bana, or ikaw mo na ginabati, mag-bring mo worship songs of life. Eh, ang ginawin mong ginatawag, ang yawa mo ba ng mga tagsakit? Muna yes, yun na sa iyong balik kung figure. In God's presence, burdens lifted, hearts refreshed, and even sickness has no place. What a timely reminder from the Holy Spirit as he spoke to Pastor Wendell about the wrong attitude of seeking recognition from others, even in giving, praying, and fasting. Let's be honest with ourselves. Are we doing it for God or just to be seen? The Lord looks at the heart and He values what's done in secret. Last Friday, we also learned that loving money and constantly worrying about it can steal your peace and trust in God. Don't miss out this true richness. Join our SOUT training every Friday. Good day everyone. Ako daay si Kimberly Alvaira, 39 years old, a wife, a mom of 2 beautiful kids. Akong life before sa wala pa kay Lord, kay usa ka anak nga kusog kayo motubag-tubag sa ginikanan. Suko kayo ko sa akong tatay. Kay nakita na ko kung unsa ka miserable among pamilya. Nakaingon jud ko nga nganong naging amahan man ta ka. Sa married life naman, blessed kayo akong pamilya financially and sa mga material things. Naapod may business pero dili jud siya makahatag og perfect peace and material things because my husband cheated on me. How many times jud nako nasakpan and that caused me so much pain. Pila jud ka years ko naka-experience ana sakit jud kayo sa akong part. Broken jud kayo akong heart. Betrayed, mistreated, sigiragduda, violent og nagar na wife. Many times pud jud mi niya biyae, muuban siya sa babae.
To the point na wala na ko kabalo sa akong role as a wife ug naisip na ako magpakamatay. But because I love my husband, I always choose to accept him. But glory to God, my sister invited me sa D group. Giagi ko og process until naka-join og restoration weekend. Power jud kaayo nag-struck sa ako ang topic kay Father's love og inner healing. Ang after atong restoration weekend, kay nawala jud ang hatred sa akong amahan ug gihag na ko siya og nangayo kog pasaylo sa iya. And sa inner healing, grabe ang pag-fix ni Lord sa akong heart. Gihil jud ko niya from that betrayal sa akong husband. Nawala jud tanan pain sa akong heart ug napasaylo jud nako siya totally akong bana ug iyang mga babae. Grabe gid si Lord, nakita gid niya akong pain. Faithful gid si Lord, gi-restore gid mi niya sa akong bana. Dili man perfect akong walk kay Lord, pero ginahinay-hinay gid niya og hanay. Until now, jud ginapray gid nako permi akong bana. Nga wala ko laing goal is mapaduol gid nako siya sa Ginoo. Grabe akong heart after nag-RW. Praise God, gipuno jud ko niya sa iyang gugma. Lord, give me a new mind, a new restored heart. And God gave this verse in Ezekiel 36:26, and I will give you a new heart, and I will put a new spirit in you. I will take out your stony, stubborn heart, and give you a tender, responsive heart. And now, gitagaan ko og privilege ni Lord na mag-serve sa iya. Isa ko sa mga ushers diri sa DCIM Church. And I'm in the process right now. Naga-join ko og trainings and even weekly fellowship para mas ma-equip ko an effective na disciple and mas maging effective ko na mawin ako akong husband. Sa katong wala pa naka-join sa restoration weekend, I encourage you na join jud mo kay lahi ra jud, dili gid siya kamahayan. Makahatag jud og dakong impact sa imong life. To God be the glory. So let us pray. Heavenly Father, we thank you and we praise you, God, for this wonderful day that you have allowed us again to be here, to worship you and to honor you with all of our hearts. Father, we ask you to speak to us as we open our hearts to you. I pray, Father, that you will minister to us and help us to understand and give us a revelation of your word. Help us to apply it in our lives so that it will bring transformation ang imong pulong sa among kinabuhi together sa among families, Father. We praise you. Have your way, Holy Spirit. Let your will be done and let your kingdom come. I ask for your anointing. Anoint me in Jesus' name. Amen. So, maayong buntag sa tanan. So, last service, I shared about the church approved by God. And of course, since Father's Day man, nag-share ko katong mga father nga approved sa Ginoo. Thumbs up daw itong mga father being approved kay God. No? Kay dili dito mo sugot nga as a church, mapasagdan po nato nga dili po approve ang atong mga anak kay Lord. Tama ba? That's why, na-share na nato, if kamo nga na dinhi, wala mo last Sunday service, you can watch the recording or the live, video na gipost sa ato ang page, para please do watch, kay mas ma-bless jud mo ato nga topic pod. So let us continue now with our topic, in how to be approved by God. Kay di ta mo sugot nga kini nga church dili approved sa Ginoo. Amen. And of course, ang key verse nato last service is, di ba, katong si Paul, nag-write siya kay Timothy, and kabalo ba mo nga si Timothy is close fellow workers in Christ ni Paul. And sa Philippians, he said, among all my fellow workers, there's no one like Timothy. Grabe jud pag-exalt ni Paul kay Timothy. And kay ngano man, kay si Timothy manggod, wala siya gasik sa iyang own, but gasik siya for the glory of God. So mao na siya nga kuya jud ni si Timothy. Exalt jud niya, nga wala jud siya lain nga katumbas ni ana si Paul. And tanawon ninyo, ang batasan ni Timothy is concerned kay siya sa welfare sa mga anak sa Ginoo. Concerned siya unsay gusto ipahimo sa Ginoo sa iya sa mga churches. And
He is a wonderful man of God, si Timothy. And why is it? Niya na si Paul, no, gi-remind niya tarong si Timothy. Si Paul, grabe ang pag-remind niya. Niya na siya, kung kini, grabe na siya ka-diligent, grabe na siya kanang passionate nga disciple. Walay katumbas si Timothy, pero gi-remind ba siya ni Paul? And kita, I believe na we are to be reminded also about this. And gingon ni Paul kay Timothy, basahin na to, 2 Timothy chapter 2 verse 15, yan yun diya. Be diligent to present yourself approved to God as a workman who does not need to be ashamed, accurately handling the word of truth. So niana yun si Paul kay Timothy, make sure Timothy, niana siya diya, be diligent, to be earnest, to work hard, nga ma-approve jud ka sa Ginoo. Aning kamuti, work hard, nga ma-approve jud ka kay Lord. No? Kay kita, no, mali ang atong intention no sahay, no, magpasting ta kay nakay gusto nga dawaton kanang magpasting ka kay nakigipangayo sa Ginoo. You want blessing, no? Mag-serve ka din because you want blessing. Wala ka gaisip nga ga-serve ka, no? Wala gapangayo ta og blessing tinagi sa atong pag-serve. And wala tago na nga importante day ang approval sa Ginoo than the blessing. Amen. And mao na ningon si Paul kay Timothy, paningkamuti Timothy nga ma-approve ka sa Ginoo. Amen. Sing kamuti, work hard niya na si Paul kay Timothy nga approve jud ka sa Ginoo, no? Kay pwede nga naga-serve ka din pero dili day ta approve kay Lord. And prayer na ako kita tanan approve kay Lord. Amen. That's why, importante ang approval ni Lord. Nakuha na to. And of course, i-account man jud ta tanan ni Lord pag abot sa panahon, especially muatubang na ta sa Ginoo. I-account man jud ka ana, then i-account ka dili sa mga blessing na nadawat tinimo dinhi sa yuta. I-account ka ni Lord, kung approve ba ka o dili. I-account ka ni Lord based sa light nga imong gigamit. For example, gidawat nimo karon si Lord, then before ka mamatay, i-account ka ni Lord gikan sa pagdawat nimo handod sa mamatay ka. Kung giunsa nimo paggamit sa imong kinabuhi. No, that's why importante jud kayong approved ta kay Lord. Amen. No, dili ka nang accepted lang ta. Yes, accepted ta ni Lord, nga anak niya. Pero dili tanan approve sa Ginoo. Sama ko sa inyong balay. Abot na sa do. Kanang panay mga mo, abot na sa si Don, no? Kanang kuan. Pero dili tanan approve nimo, wala ka nalipay tanan sa imong anak, tama? Pero accepted nimo, same to us, accepted ta tanan sa Ginoo, pero dili tanan approve kay Lord. Amen. And ning kamot ta nga ma-approve daw ta ni Lord. Amen. Naba mo diha? So, kana mo account ta, mo atubang ta, 2 Corinthians 5:10, for we must all stand before Christ to be judged. Then we will each receive whatever we deserve for the good or evil we have done in this earthly body. I-account ni Lord how you use the light, yun sa kapagbago sa Ginoo, how you use your life after kaniya nimo na-receive si Lord. So if you seek for God's approval, imagine nato ang blessing, kailangan nato i-bless ta ni Lord. Tama? So, of course, kung naadjud ta seek of God's approval, God's blessing comes our way too, and there's a lot of testing. I-testing jud ta sa Ginoo, no? Kung nang-seek ka og God's approval, magtingala mo, daghan kay mo testing, kisay wa kagi problema din Wala kagi problema. Kita tanan kaagi testing, amen? Kasabot, no? Ginatest ka ni Lord, kaya nga naman, nag-seek man ka God's approval. Naba mo diha? So there's a lot of testing that we need to pass for us to be approved by God. Kaya dili man jud ka thumbs up sa imong teacher kung wala ka kapasar. Diba? Pa-examon man jud ka ana para approve. Balik ka, grade 1 na sad ka, high school na ka, college na ka, pasado, approve. Ano man, you pass the test, same sa tuwa. Na i-allow si Lord nga testing sa tuwa para ma-approve ta niya. Amen? So if we are approved by Him, we can accomplish something eternal through us
while we are still on earth. So kung muagi kag testing, pasabot nga na siya ginapag-go through sa imuha, then kung mapasar na nimo nga na testing, gamiton ka ni Lord dinhi sa yuta. Amen? Kung wa nimo na napasaran, magtingala ka, posible jud kayo nga gamiton ka ana ni Lord. Nga naman, God is able and never use a person that He will not test. Even si Jesus Christ, before nagsugod sa ministry si Jesus Christ, gi-allow niya si Jesus Christ in the wilderness to be tested. Kinsa man ka nga dili ka maagig testing. Kita tanan mo agig testing. That's why kung naay testing, naay dako nga ministry. The stronger the test, the greater is the ministry. Amen? Kabalo ba mo? Ang aluminium, no, kanang aluminium, kanang gamit sa eroplano, alloy ba na siya? Aluminium alloy, no? Iagi na siya o kanang severe hot and severe nga cold nga testing before itaod sa eroplano. Ngano man, gamitonon man god ang wall sa eroplano, tama, mubuto ang eroplano kung dili siya muagig severe o testing. Same sa imoa, mubuto ka kung gamiton ka sa Ginoo nga wala ka kaagig testing. Tingala ka na ay problema mo duol sa imoa. Unya ikaw wala kaagi ani nga problema, wala backslide ka diretso. Ay nyuhan na lang na yung problema, ay samok-samok ra mo kadaghan ako problema. Pero kung ikaw kaagi na ka, grabe. No, padayon lang, pray, no. Kini gingnan ko sa Ginoo ani, mao ni ako ang agi-reveal ni Lord sa kuha. Magtingala ka magamit ka ni Lord eternally. Mga butang nga eternal. Kay nga naman agian naman na nimo. Nga ba mo diya? So if God allows you to have a severe test, God has stored for you a great ministry. Bantog ra di ay. Grabe among magipang-agian sa kong asawa, no? Niabot jud ng time nga halos wa nay bugas. Abot ang time nga walay gasolina sa sakyanan. Way sudan. Way pangbayad suga. Grabing testing. Tanaw na dong give up ba ka? No? Grabe ang testing sa family, health. Grabe nga testing na mo. No? Imagine mo 2 months nga halos di ko kalingkod, kay almoranas na ako, di ko kalingkod. Musakay kog sakyanan, ako ang tiil na nasa likod sa pick-up. Imbis nga sa sulod na ako sa sakyanan, dito ko sa likod kay di ko kalingkod. Dili pag ko kabasag Bible nga makalingkod, nga naman, sakit man akong almoranas. So, padayon ko sa Ginoo. Pasak pulong nga naghigda ko nga naghapa ang Bible nasa salog. You will pass the test. You will undergo testing, pero kailangan ni mo na i-pass the test. Amen? Even submission sa leader. Grabe, for 14 years, no, gi-allow me og ka na nga go through og leader, no, nga imperfect nga mga leader. Wala yung perfect nga leader, i-allow na ni Lord. Tungala ka, ikaw tama, pero tanaw ni mo, mali mo ang leader. I just obey. Kay nga naman, kabalo ko nga gibutang ko din ni Lord, nakay ginatest ako, Lord. I submitted, and before niya gisugdan kini nga church. So I went through a lot of testing, even my wife mo. Hilak na lang ko misa mo akong asawa. No, want to mi sa kwarto, grabe Lord. Mali naman ni niya. But still, gidalami ni mo ani, I believe na adjud kay perfect nga plan for us. Kabalo mi nga mas the best sa imong plano, kita na mo ni, pero naadjud kay plano. Ana lagi mi, Father, no, kung will jud nimo nga nami ani nga simbahan, then i-allow nimo ni nga ma-correct and ma-expose tanan. Pero kung dili na nimo i-allow, Lord, tanggalan mi ani Lord be. Tanggalan mi ani diri. Padayon ra gyapon, dugay kayo ang tubag. Ano ka padayon gyapon until such time nakita ni Lord pasado na probe, then nangita siya og way. Amen. Ingon na si Lord mo test sa tuwa. Dili dayon tubagon ang imong gipangayo. I-go through ka ana og testing para time kwan jud ka kanang grabe nga testing nimo, then effective jud ka sa ministry nga entrust ni Lord sa imo, ha. Amen. So do not be afraid of testing. Ayaw kag kahadlok kung nakay problema nga gian.
Ayaw kadlok kung kwan, hapit na maputlan ni mo kuryente. Ayaw kadlok nga kung nakay-go through nga di maayos imong lawas, no? Part na sa testing nimo. Nga agian na to. Amen? Kay para ma-approve ka kay Lord. So, kung tanawon ninyo ang mga great man of God, no? Basahon na to. Kung basahon ninyo, kamo na lang basa ni Hebrews 11, assignment na ninyo. Gikan dito kay Abel, Abraham, Noah, kana sila diha, sa giuna na nagsurya diha, dagan pa to sila nga mga great man of God. Makita ninyo, ingon diri, Hebrews 11 verse 39, and all this, kini sila Abel, Abraham, Noah, having gained approval. Approve sila sa Ginoo. Kini sila Abel, Noah, Abraham, nga naman, grabe ang ilang giagian nga testing mo na nga approve sila sa Ginoo. Amen? That's why now, pa-approve ta kay Lord. Amen? Pasari ang mga testing sa imong kinabuhi. Naba mo diha? Walay testing, walay approval. Di ba? Di ka kapasar. Ala jud, ana. And I pray kita tanan makapasar. They have God's approval because of their faith. Mamayang gingon diya. Oh. Having gained approval. Balikon daw nimo tong verse. Yan na siya diya. Verse 39, tama? And having gained approval. All this. Kini sila tanan, yan na siya. Having gained approval. Pinagi sa pagtuo. Grabe lang pagsalig sa Ginoo. Because of their faith. No? So kung wala kay salig sa Ginoo, walay approval. Kana ra jud. Ngana lang ka simple, no? Kay tama pod, no? Grabe jud kayong Hebrews 11 verse 6 yan gud. Without faith, it is impossible to please him. Kung wala jud kay pagsalig sa Ginoo, wa jud malipay ang Ginoo sa imo ha. Walay thumbs up si Lord sa imo ha kung wala kay pagsalig sa iya. And dirita karon mo libot, no? Atong topic pinagi ani nga pagsalig nato sa Ginoo. So we can do a lot of things. We can help the poor, no? We can help the poor, we can give to the needy. We can go to missions. We can make disciples, we can serve in the church. So many ways. There is a worship team, there is a media team. Pwede ka mag-serve. Pero kung wala kay salig sa Ginoo, disapprove ka. Maski perfect imong attendance sa worship team, kung wala kay salig sa Ginoo, ana jud ka, bagsak jud ta, dili ta approve sa Ginoo. Amen? Maski perfect ka, maayo ang inyong pag-post din sa media, maski perfect ang video sa live, pero kung ikaw nga part din sa church, wala kay salig sa Ginoo, disapprove. Ngano man, dili man ka ma-approve lang sa imong ginahimo sa media or sa worship. Ma-approve ka kung gasalig ka sa Ginoo. Amen? Naba mo diha? So we cannot please God if we do not have faith. Tama? So very often, tests will come our way to test our faith. Testingan jud ang imong pagsalig sa Ginoo. Mao na nga daghan kag problema nga moabot sa imong kinabuhi. So, we can gain approval of God by faith. So, mao na siya nga pag-exhort ni Paul kay Timothy, nga niana si Paul siya, be diligent, si Paul nag-encourage siya nga you live by faith. Niana siya si Paul kay Timothy. Amen? That's why kung muingon ko sa inyo karon nga be diligent, nga ma-approve ka sa Ginoo, I am encouraging you nga magpuyo mo o kinabuhi nga nagsalig sa Ginoo para approve ka kay Lord. Amen? Naba mo diha? Kung tanawon ninyo, nganong gitest man jud si Adam ug Eve? O buya na ang question, no? Perfect ang Ginoo, nganong i-test man jud si Adam and Eve para makasala? Makasala sila, perfect man ka ang Ginoo. Mabaya ang argument sa uban. Even katong mga previous nato nga mga niaging president. Perfect ang Ginoo, nganong giallow man niya nga matest pa si Adam and Eve para makasala. Actually, ang Ginoo is a God of love. Tama? Ang Ginoo is gugma. Tama? Kuna? And gi-create niya as a target of His love.
Nakuha ninyo? Then, we are called to love and to respond in love diha sa Ginoo. Nakuha na to? So, in order for this love nga maging authentic, gihatagan ni God si Adam and Eve of freedom. Choice. Kay lisod man pud kaayo, mo na ginatawag nga moral volition or moral decision nga ginatawag kanang na kay choice nga maminaw sa Ginoo o dili. Na kay choice nga mo-obey sa Ginoo o dili. Nga nagkakapalangga sa Ginoo. And na kay choice nga i-love nimo siya o dili. Mao na ginatawag nato nga moral decision or kanang moral volition nga ginatawag, no? So kana mag-choose ka dapat kung gusto nimo i-love si Lord o dili. You have the choice. That's why dinig sa church walay pugsanay. Mag-RW ka, yes, mo share mi sa testimony, pero dili ka na mo pugson ngano man dili na will sa Ginoo nga pugson kanamo nga mura kag robot. Nakuha ninyo? So, ang Ginoo is a loving Father. He did not force people to go to hell and to go to heaven. Dili gani kaniya pugson nga moadtog langit, dili pud kaniya pugson nga moadtog impyerno. Choice na nimo. Nakuha ninyo? Kaya maski unsaon na mong storya dire, kung gusto nyo ka moadtog impyerno, choice na nimo. Mao na nga pag-abot sa panahon, no? Tanan nga niadto sa langit, choice nimo moadto sa langit. Dipili nimo ang Ginoo, tama? Pero katong niadto impyerno, dipili pud nimo moadto diya sa impyerno. Ngano man gihatagan man kag moral volition sa Ginoo, na kay choice. Tama? And in order to test kung tinuod jud nga love nimo ang Ginoo, iagi kag testing. Mao to niagi testing si Adam and Eve. Mao na iagi bimug testing kung tinuod jud nga naamoy pagsalig sa Ginoo. Amen? Dili pwede wali-wali lang dire nya udi tigi daw. Testingan nato. I love you, Lord. Sige ka I love you dire. Unya iagi kag testing sa Ginoo, makasay pa ba ka I love you sa Ginoo? Wa na kay ibayad, wa na kay pangkaon, wala na kay murag tanaw ni wala na tubag imong pagampo, ilabag yapon nimo si Lord. So diha jud ka mates, sama jud ni Kwan, no? Ni Adam and Eve, no? Kay kung wala jud choice si Kwan, wala jud choice si Adam and Eve, dili jud authentic ang love. Mura tao ka, ani now? Okay. Pastor Lloyd, gitutukan man nimo si Marlene og Pusil pagpakasal nimo siya? Wala, no. Love ko nimo? O na ka ba? Shotgun ka to? Shotgun garage, gani? Love ko nimo, dili. Love, wala naman ko'y choice. Ihawon man ko nimo kung kwan, dili ko na nang tinod nga love. Wala kay choice. So, ang tinod nga love, na kay choice. Amen? Mura taog planet ani nga naglibot didto sa kwan, no, sa sun. Eksakto kaayo. No? Ang iyang pagka-order sa Ginoo nga 360 days. Perfect dapat, segundo perfect ang libot sa earth, sa sun, no? Ang orbit perfect kaayo. Dilingon na wala to sila choice. Mo na ang tao giyatagan ta og free will para na kay choice. Amen. Dili ka niya gusto kontrolon. That's why din sa church dili ta mo control og people na kay choice. Amen. Kung gusto ka magpadayon mabaggo, hala, go. Go sa training. Pero kung dili pud ka gusto magbago, abre ang pertahan. O na ang permanente na kong isulti sa inyo. Kung dili ka gusto magbago, dili mi magugos din ni Jud, wala ipug sanay din hi. Amen? Nabo mo diha, ngano man, labuan na mo ang Ginoo, pugson ka na mo. Dili ka niya tagipugos, wa ka niya gipugos si Adam and Eve, niya, kami panoon mo pugos sa inyo, ha? Nabo mo diha? No? So, kailangan matest si Adam and Eve para maibawaan kung tinuod jud nga nag-trust sila sa Ginoo or love nila si Lord. Amen? So, kung tanawon ninyo, nianang Ginoo, makakaon mo tanan sa mga prutas o kahoy din sa garden, apil na ning tree of life. Nianang Ginoo.
ayaw lang jud ninyo hilabti kining tree of knowledge of good and evil. Mura na instruction sa Ginoo. Why daghang explanation? Nag-instruct na lang si Lord. No, why daghang explanation? Mao na nga wala na nag-expound pa si Lord dun sa pang reason na. Oh, the moment you eat, you die. Katulang. Wala niya nag-iingon dito nga kung kaunon ni mo ni maputol na tong relationship. Kung kaunon ni mo ni di na ka maliwat sa kuha. Kung kaunon ni mo ni kaning you will be like me nga mas bright mura na kag Ginoo. Wala daghang istorya, you will die na lang siya diha. So ngano man jud nga wala nag-explain ni Lord kay Adam and Eve. Ngano man para ma-test si Adam and Eve kung mo-obey ba sila maski wa sila kasabot. So karon ang faith is not a question nga ako i-work out ako ang faith kay gamay pa akong faith. No. It's a question of the object of your faith. Kung nagsalig ba ka sa Ginoo, nag-trust ba ka sa iyaha, dili nga ka nang i-work out pa nimo, simple lang kayo. Nag-trust ba ka sa iyaha, then you obey. Sama ito gi-share ni Pastor Jethro. Sa ato ang sa ato kanang bread breaking. Sakay ka eroplano. Mangutana pa ka sa piloto kung unsaon niya pagpadagan ning eroplano. Dili. You trust the pilot then. You trust you ride, sakay. Ana. Ang concern diri sa faith is the object of your faith, not kanang mo improve pa ka sa imong faith. Gamay pa ako ang faith. No, simple ra kayo. Kung mo trust ka sa Ginoo, you trust. Amen? Nabi mo diya? So, listen, yes. Pastor, naman ko'y obedience kung explain ni mo. Sama sa mga anak nato, usay, explain ni mo sa ilaha, nga ayaw ni kauna, kay matukan ka ana siya. So, makasabot pa na sila. Pero, naay higher nga level of your obedience kanang wala nag-explain pero gatuman ka. Nakuha ninyo? Kay lisod kayo ang 3 years old nga bata. Anino? Nakaon ka na. Mahatagi daw ko 10 reason nga nung mukaon ko. Moa na ang kwan. Moa na ang si tawagan na ang imuhang anak. Tapos paliguon na pud nimo, hatagi ko 10 reason mga wala jud mo maabtan do sa imong anak kung puro ingon anak ang ginahimo nimo. Explain nimo tanan. Pasabot wala jud siya salig sa imo ang imo ang ginapahimo saya is makaayo. If you are a 3 years old child, no, sama-sama ang anak before nga 3 years old pa siya, obey. Don't do that. Wala na daghang istorya. Na mga uban nga kailangan i-explain na nimo, mas mubo nga level of faith, trust sa ginikanan. Pero pag abot aning mga kuan na dili kabalo na ka nga trust siya, isa na lang ka storya. Para sa aning bumbilya na pod kagabi. May bumbilya dito sa balay nga akong gikuha sa farm nga simple ra kay gamay ra kay siyang bumbilya kay sample. Tingala ko na permanente siyang katray. Ginadulaan niya ang bumbilya. Kay kabalo man ka anong bumbilya, nana na siya powder, di ba? Nga murag makalason. Sigo ingon siya, no, don't play with this. Yes, daddy. Balik niya. Wa pa na ako explain. Tanaw na ako mo. Niubay mag isa ka Domingo. Kagabi nasa dito, gunit na pud niya. So, kana ba no nga najay explain nimo para mo kwan di ay kanang masabtan gamay unsay reason. Pero diha nimo mates kung kulangan pa siya trust sa imo Kay kailangan pa man nimo explain even sa inyo dinhi. Mo command ko sa inyo, mo text ko siya natay service mag-recording ta. Wala na dagang istorya sa kwan sa media team nga naman because they trusted the leadership. Even sa inyo Ay sige pangutana na sa Ginoo kung gigoto na nimo. You trust God sa iyahang wisdom. Amen? So, dire. Since nagstorya man tag faith, unsa man jud ang faith? Kay magsigitaan ni ugkwan ba? Sabot aning faith. Ay kanang magsigita og kanang storya bahin faith. Pero lahi ang pagsabot nato sa faith. Kini pinakasimple na jud kay ni nga faith nga gihatag nga revelation sa to sa Holy Spirit. What is faith?
the total leaning of human personality upon God in absolute confidence in three things. Total leaning of human personality, mo doon ay faith. Sa unsa man nga magsalig ka sa Ginoo and ang imuhang kumpiyansa or confidence sa tulo ka butang sa iyahang kaalam, sa iyahang wisdom, sa iyang love, o sa iyahang power. Dirita. Kung mapail ka aning tulo, bagsak jud ka ani. Kuha na to. Magsugod ta karon sa sige Bisayaon sa nato bi. Nagaay ko lagi baliw ko bi. Wala mo kadungog diha. Tanawa daw kay murag galangob di mo mukanta. Sige daw. Basig na naka-on nga mic. Sige. Ang faith is total leaning of human personality upon God in absolute confidence in three things. His perfect wisdom, His perfect love, and absolute power. Bisayaw na to. Ang pagtuo o ang pagsalig sa Ginoo, ang hingpit nga pagsalig sa tibuok personalidad sa usa ka tawo ngadto sa Dios uban sa bug-os nga pagsalig kuyawa nino sa tulo ka butang ang iyang hingpit nga kaalam pagsalig nimo sa iyang hingpit nga kaalam sa iyang gugma og sa iyang gahom, tama? So faith is the total leaning katibukan jud nimo of human personality upon God in absolute confidence in His wisdom, His perfect love, and His absolute power. That's why failure ni Adam and Eve, aning tulo, failure di ay sa ilang faith. Pantog ra na failure si Adam and Eve, kay nga naman, na-fail sila aning pagsalig sa Ginoo, sa wisdom sa Ginoo, sa love sa Ginoo, o sa power sa Ginoo. So, first, nganong na-fail? Because they doubted sa wisdom sa Ginoo. Faith is trusting God's wisdom. That's the first step where we got trust in God in His perfect wisdom. We cannot understand why God allows us to be tested in so many ways. Kung tanawon ninyo, aniya, pagsulod ni Satanas sa Garden of Eden, nakita na sa Ginoo nga ni sulod si Satan in a form of a serpent. Nakabalo ang Ginoo nga ni sulod si Satanas sa Garden of Eden. Nganong gialaw ni God? Nga, maitiman kayo ang Ginoo. That's why, kung tanawon ninyo, nganong gialaw karon ni God nga magka-problema ka? Nganong nakay problema sa imong health? Nganong nakay problema sa imong finances? Ngano ka nakay problema sa imong kanang pamilya? Nganong gialaw na ni God? Nga na magkakarelasyon sa Ginoo para mates ang imong pagsalig sa iya nga mas labaw nga bright ang Ginoo kaysa imuha. Amen. Tanawon nimo kakita na gud ang Ginoo tintalon jud niya. Gialaw niya nga tintalon kay maninintal man ang yawa. Oh, gialaw ni Lord. Nga kita wala ta kasabot. Mao tong nine istorya nga nganong gialaw. Oh. Kay para matest. Matest ang duha kung magsalig ba sila sa Ginoo nga mas bright ang Ginoo kaysa ilaha. Perfect wisdom. Yan na siya. Total leaning sa iyang perfect wisdom. So he never stopped Satan from tempting Jesus. Si God, ato ang amahan, wala po niya gialaw gani nga pugngan si Satanas nga itintal si Jesus Christ sa wilderness. Kinsa man kakaroon nga pugngan sa Ginoo. Nga dili ka moagig problema. Amen? Naba mo diha? That's why kung nadawat na nimo ang Ginoo sa imong kinabuhi as your Lord and Savior and nagbilieve ka nga ang amahan isa nga to ang Father, ang pangutana, nagtuo ba ka sa iyang wisdom? Nagtuo ba ka sa kaalam sa Ginoo? Kay kung tanawon nimo, ang kaalam sa Ginoo is murag dagat, ang atoa murag kutsarita ra.
Kunya unsa may imong saligan? Ang imong nasabdan o ang Ginoo ang wisdom sa Ginoo? So this is not the test of faith, and part of it is kung musalig ba ka sa wisdom sa Ginoo. Nakuha ninyo? That's why I need to humble myself. Na Lord, wag ko kasabot. No. Nga nung giagian na ako ni, nga, pagduol na ako sa Ginoo, abi na ako masulbad ako ang mga problema sa finances, nisamot naman noon. Ano ko po, Lord? Abi na ako masulbad na ako mga problema ba? Ano man ni Lord? Nidaghan naman noon, Lord. Oh. Duol na ako sa Ginoo, grabe jud kayo ang testing niya. No? Testing sa family. Wala man, dili man yun na kagubot ang pamilya namo, pamilya sa kumpadre, nag-away na noon, may pag simba na mo sa line, away na noon, suko na noon ng papa ni Mrs. Ano man? Tubog laing reliyon. Mga matay ta nga mao nagyapon nga reliyon. Ano siya? May di man reliyon. Yan na, dito na, dakang kay testing kung magsalig ba ko sa Ginoo o magsalig ko sa akong kaalam. No? So, Lord, I believe nga mas the best ang imong plano sa kuha. I trust in you. Kana ang faith. Kumuagi mo mga grabe nga problema, nga tanaw ninyo, mauna ni ang solusyon, ayaw jud salig sa imong solusyon, pagsalig sa solusyon sa Ginoo. Amen? Kay kalaban jud sa faith is ang imuhang kabright. Mao gani na nga mao nay tintal sa yawa dito kay Adam and Eve. Diyan na siya da, tanawan nimo ang tintal niya na siya diyaw. When the woman saw that the tree was good for food, and it was a delight to the eyes, and that the tree was desirable to make one wise. Mao na nga ang kalaban, the enemy of faith is ang human reason. Mao nagingon sa Bible 5 of Proverbs 3 verse 5, trust in the Lord with all your heart. Ayaw pagsalig sa imuang own understanding. Anang Ginoo. That's why the head is the enemy of the heart. No? Trust the Lord, not in your head, but in your heart. So ang faith is not against reason. Faith is beyond reason. Naba mo diya? If we live by reason, we're gonna miss out something beyond we understood. Tinod, grabe kayo. Ang reason nako, nag-adapt mi og kwan, bata. Okay? Ang reason nako, katong gidawat namo ang bata, is paspasan na lang namo ang birth certificate, ani. Kanang iparegister na lang namo sa takurong kay na may paspas dito, wala na daghang proseso. Pero ang Ginoo niingon, no. Iagi ninyo sa tama nga proseso. Nangutan nami og counsel sa pastor, counsel sa among kauban nga lawyer, ayaw ninyo himuang. So nigamit pa ang Ginoo para ipahibalo sa amoa, nga ayaw na ninyo himuang. So, ang ako ang reason, mas dali. Pero ang reason sa Ginoo ko kasabot. Naka na to, unsa pa may plano ani nimo Lord? Nganong wala nimo, dili nimo gusto pag-ubay lang ko sa Ginoo. Tama? So sa naitabo, kabalo ba mo? Ngiadto kog DSWD. Unsay pag-abot sa DSWD niya na siya nga, sir, kailangan ninyo i-register ni sa pangalan sa iyong inahan. Daghan na pong lay ang enemy. Kung i-register na mo ni, niya bawion sa mo ang bata, in love na baya pod ka akong asawa sa bata ug ako pod. Mag-trust ba ko sa akong reason? O mag-trust ko kay Lord nga ningon siya no? Kana karon ba ang test sa among faith? So what I did, ato ko dito, naabutan man na siya og kanang kwan, pandemic. 3 years na sad, dili ta makagawas, ani dili ta kon nawala sa among kwan niya. Mo-enroll na ang bata. Kailangan nila birth certificate nila ha. Kwan jud kanang legit jud nga birth certificate. So niadto ko dito sa DSWD na sad. Process na mo. Sir, kailangan mo appeal og seminar. Taasa. Kay seminar, ani kaduha ba to? Tapos seminar, mao ni tanan ang mga listahan sa mga inyong need, bank certificate, proof of income, psychological test, physical test, sa pa
magkuha mo og duha ka tawo nga kung dili na mo able, mao sila mo salo aning bata, perting daghanang. Huy, pagtanaw ni perting daghanang aning requirements. Kay ni ana man ang ginugno, so we need to trust the Lord. Habalo ba mo, amazing kay si Lord. Wala niya gidayon nga i-process na mo ato nga time. Kay nga naman, 2019, niya na si President Duterte nga tanan nga mag-adapt, dili na ninyo lisod-lisoron. Imbis nga magbayad mo sa abogado, ang gobyerno na ang mubayad sa processing. Amazing kayo si Lord. Bantog ra wala niya. Nangayo lang siya og yes na mo. Pagingon niya, ayaw na imo aha. Nga ikwan, nag-yes mi kay Lord. Gihanay ni Lord tanan ang mga papilis. Wala may magbayad sa gobyerno ang Ginoo. See? Ang akong wisdom, mas dali, sa kurong. Pero naay lahi nga wisdom si Lord. Amen. Dagang open door tungod sa pag-process, no? Sir, at therapist, di mo, na ng mga taga-kwan. Itong sa DSWD, pwede din magpa-help sa inyo, sir? Na yung mga open doors, kung makashare pa ka diha. Ano na yung plano ni mo, Lord? Ayaw salig sa imuhang own understanding. Abi ni mo, siya na. Dato. Kumplito. Tall. Dark. Never mind. Siya na jud Lord. Pag ingon gani sa Ginoo say mag-no, tuman kay Lord. Kay naa siya the best pag i-prepare sa imuha. Kay kung mutuman kasi mong understanding, you will fail. Disapprove ka kay Lord, tingala ka wa kay pabor. Naba mo diha? So, mo do, no? Glory to God. Grabe jud kay si Lord. Musalig yun di ka. Mao nang kalaban jud sa faith. Human understanding, kanang reason nimo. Makita na si mong mata ba, tama man ni. Oh. Mura ka di kung mas bright ka sa Ginoo, ngagingnan ka sa Ginoo, ayaw na. Naba mo diha? God's wisdom is beyond us. Ingon ko sa inyo ang kaalam sa Ginoo murag dagat, ang imuhang kaalam isa ra na kakutsarita. Niya mas bright pa ka sa Ginoo. Gamito na sa Ginoo imong anak, ang imong mama, ingna ng imong anak. Ayaw sa na siya. Dili oy siya na jud. Sige. Aray ka. Morning imo Dili oy. Ako kabalo na ko sa tanan, kabalo na ko ana. Di ikaw. Mo nang reason nga dili kay mi sige og hatag sa inyo og reason. Ano mo correct mi sa inyo Even sa inyo kanang inyo kwan. Kay para ma-test jud ang inyong faith kung magsige ka og reason sa kwan, hatag og rason. Wala kay ni hatag og reason si Lord. Pag-test dito kay Adam and Eve. Para ma-test jud how you trust God. Amen? Napa mo diha? Like for example, sa among balay. Ako testimony sa among balay. Yan ang Ginoo. Di ba, nagkuhan ko, nag-chicken pox. Hala. Unya na ay, for dialysis dito sa brother ni Anshin. So, dili pwede mo, stay ko dito, ka na ako'y virus. Sinita po, nihawa ko sa balay. Lord, ano na-allow ni mo ni karon? Ako ra usa. Ako ra yun usa. Heart to heart, demi kay Lord. Yan ang Lord. Husband, leave your father and mother. Muhawa ko sa balay, Lord. Ang reason nako, libre ng kuryente, libre ng labada, libre ng kaon, mukaon na lang ko kadabot sa balay. Huwag trabaho dito sa mother-in-law nako. Pero ang reason ni Lord, hawa. Sige Lord, hawa ko. Unsang reward ni Lord, ang plano di ay sa Ginoo, ihatag niya kana nga mo ang balay nga akong gipuy-an. Ang reason nako malibre dito. Tama? Pero ang reason ni Lord, hatagan ti kag balay. Nimo kanang imuhang gipuy-an, mao na imuhang balay. Praise God. So kung ako mo reason out, wala ko yung capacity. Kung gingnan ka sa Ginoo, hawa ka diyan sa imuhang kwan. Complete ka ng limpyo imong konsensya sabot ga speak na si Lord sa imuha. Naba mo diha? So, kana makita na ako. Grabe. So faith is to believe that God's wisdom is superior than our reason.
So for him, this tree will do good to me. Pero ang Ginoo niingon siya, no, ayaw ka una. Amen? For you, this is the best partner o unsa ba na siya. Pero you say no, o you obey the Lord. Amen? Same po din sa pag-adto na mo ka Amerika. Katunga time, kailangan na mo kwartang. Grabe siya kayo. Kailangan na mo magkabalay. Magkasakyan ng gwapo. Nag-eskwela ba yami sa therapist to have a greener pasture dito sa Amerika? Kaya dako man ang sweldo. Pag pangayo na ako word sa Ginoo, kinang ko, no. The moment you will go, you will die. Oh, matay yun ko, Lord. Matay siguro ako relationship. Okay? Pero amazing yun kay si Lord. Nga nung wala po giadto niya, kay di ay, na siya plan for me, Denisa, Davao. Wala po ning DCIM karon kung nag-rely ko dito sa understanding nako. Amen? Wala po ng mga na-restore ng mga families kung nag-rely ko sa akong understanding. Kwarta-kwarta na ni, gini, kwarta. Sure na yun ni. Pwede man kumuserve pagbalik ba? Ano. Pero, aminaw dyan kagtarong sa Ginoo. Kung na siya instruction, ayaw na og reason out. Yes or no ra jud sa Ginoo? Yes, Lord. Amen? Let your yes be yes and no be no. Amen? So, even ani nga church, no? Akong plan, pag di ba, ang plano nako, pag pananghid na namo ato, is mag-open lang mi og life group, ni Hanshin, padayon gyapon mig-serve sa iya, open mig life group. Pero, nag-aagad mi unsay will sa Ginoo. Amen? Then later on, paghawa na mo dito sa Picas Church, lahi man niyang leading is to run man the church. So, ang amo ang plano nga mag-life group ka isa sa ka Domingo, tapos maglaglag sa dagat, maglaglag sa bukid, suroy-suroy ra, away, problema. Tama? Kaya among ginaisip, basi ka mo, na dito tanan, di, okay ra po sa mo, magsugod lang yun mag-life group. Lahi man ang leading ni Lord. Ang leading ni Lord, instead nga mo open ko 100 ka buok nga meat shop, ang leading niya kay mo restore man og family. So unsa man ako ang tumanon? Akong gusto nga 100 nga meat shop o mo restore og family nga gusto sa Ginoo. Nag-trust ko sa gusto ni Lord. Daghang kay na bless pod sa akong kinabuhi. Pinaagi pod sa akong kinabuhi kay nag-obey ko sa Ginoo. Same po na sa imuang. Ayaw na pag-reason out kay Lord. You trust His wisdom. Perfect ang wisdom ni Lord. Makaingon ko gano gahimo ko ani gahilakod ko sa kwarto. Habi jud ka Lord, perfect jud imong wisdom. Perfect jud imong wisdom, Lord. Sorry ka ayo ko naman tong uban nga time nga gusto ko mo kanang murag mag-doubt sa imong plan for me, but Lord, I really trust in you. So, the question is, should I trust God's wisdom or should I trust mine? Kana question karon sa imo Mingnang kaniya, na nakay word, na nakay instruction sa Ginoo. Kita nimo? Nganong approve man kay to sila Noah? Ngano man? Paghimo og arko, na si God kay Noah. Wala na daghang explanation. Ngano Lord mo baha? Di ba? Nakita ninyo si Noah? Katawan siya sa mga tao. Pwede katawan ka sa imong ginikanan, sa imong mga people around nyo, sa imong pag-obey sa Ginoo. Pwede makamuha to Amerika. Ano pwede makamuserve ito? Ano siya sa mga? Ang mga ginikanan. Dagan kayo. Pero I trusted the Lord. Tingala ko, amazing kayo. So, unsang una? Your faith is trusting God's wisdom. That's why ang imong desisyon karon o tong una hantod karon nagdetermine karon sa imong spirituality. Nganong dili ka magamit sa Ginoo kay sa wisdom pa lang nga gitesting sa imuha mas bright pa ka sa Ginoo mao na di jud ka magamit sa Ginoo. Sa paggamit sa Ginoo sa imuha nga imong kakampuan na nimo o i-result na nimo ay dili Lord kay gahi man na siya Lord.
Di jud ka magamit jud nga naman nagrely man ka sa imuhang wisdom. Amen. Tama mo diya? So faith is trusting God's wisdom. Ikaduha, faith is confidence in God's love. Trust ka sa wisdom sa Ginoo, mas bright si Lord sa imuha. Amen ba? Huwag sa atua. Layo ra jud kayo atong wisdom. Una nga ako, mangutana mo bahin sa Ginoo, di ko makatubag. Ngano man, kamay ra jud akong natun-an sa Ginoo. Layo ra jud kayo ni akong utok sa iya. Una ako mayon ko sa inyo, wala ko kabalo. Kaya nga naman, kailangan ka mahimong Ginoo para masabtan nimo tanan ang Ginoo. Tao ta. No, nga natay limitation. Amen? Faith is confidence in God's love. So faith is confidence that God's loves me for me is perfect. Kanay ra jud ang imong ibutang sa imong kasing-kasing. Maski unsa imong giagian nga problema, kabalo ko Lord, love ko nimo. Amen? So the fruit of this tree is very lovely to eat. But why is it that God will not allow me to eat? Mao jud na ang nabutang sa isip ni Eve. Lami jud kauno ning prutasa ni. Nganong di man jud ko i-allow sa Ginoo nga mukaon ani, dili siguro ko love sa Ginoo. Kana na karon. Mao nay trabaho ni Satanas kanang moingon siya, kanang ipakita sa imuha ang mga butang nga dili nimo ma-enjoy. Pero ang uban ga enjoy. Nganong kana lagi sila Lord Sugarol man kayo, ya wala man kaayo sa Ginoo, mga dato lagi. Tara to ara. Nakalagi sila sakyanan Lord ako nga gasimba kada Domingo. Wala lagi ko niya, nag-pray good ko sa imuha. Those are the testing sa imuhang faith. Kana siya, Lord, happy-happy lagi siya. Uyab-uyab lagi na siya, dulog-dulog lagi na siya. Nya ako nga, faithful kay ko sa imuha, Lord, murag boring lagi ako ang life. Ay, kana ipakita sa tanas sa imuha. Naba mo diha? Kana, happy-happy kayo na lagi sila, Lord. Grabe sila, inom permanente ka siya po, permanente, Lord. Grabe nila, bijoke, everyday, Lord. Ako, mingaw lagi. Kana ang ginagamit sa enemy. Gina-compare ka sa mga butang nga dili nimo ma-enjoy. It's either you will obey him or you obey or mo-obey ka si Satanas. Duara jud na. Satan will show you the things na wala nimo ma-enjoy while trusting the Lord. Para mag-unsa man, mag-doubt ka. Kita sa imo gani na siya Ginoo, then you started to doubt the Lord. Failure jud ka, dili ka approve ni Lord. Tama mo diha? Kana ang ipakita sa yawa sa imo. Tapos para mag-create siya og doubt sa imo. Dili ka mag-trust sa Ginoo. Kuha ninyo? Bitaw no? Moana na buka. Tamnan ka na permanente sa yawa og doubt. Hantod sa malayo na ka. Mao gani na kung tanawon ninyo Genesis 3 verse 4 to 5, the serpent said to the woman, "You surely will not die, for God knows that in the day you eat from it, your eyes will be opened and you will be like God." Nana siya diha, knowing what is good and evil. So hatagan jud ka permanente og doubt. Tamnan ka permanente og doubt. No, dili lagi ka ana matay. No, kabalo ko, di ka mamatay, ana. Madlok ang Ginoo nga maparehas ka, ana niya. Always, ana. Dili lagi kung balik kag sugal, tanawa. Mudato lagi ka, ana. Gusto ka mahay permanente, balik siya po. Ano. Gusto ka og lipay-lipay, gusto ka kadlaw-adlaw, bijukihan, balik inom. Mao na ang gusto ipakita permanente sa yawa sa imuha. Para mag-doubt ka sa Ginoo. So, pwede ko doon ta moingon si Eve dito sa yawa. Kabalo ko nga maski wala gi-allow ni Lord nga kauno nako kining punuan. Kabalo ko nga love ko niya. Dapat ana ang imuhang kasing-kasing ba. Kabalo ko nganong wala niya ni gi-allow na ni Lord nga mobalik ko ani.
na bisyo kay love ko ni Lord. Amen? Tanaw ninyo sa amuang part, 12 ka tuig mi wala mi anak ni Hanshin. Maka-question jud ka no, kung love ba jud ko nimo Lord o dili. Testing na sa amuang. Test of love ni Lord kay nganong naamaning ako ang mga kauban. Nya kami wala. Nganong naamaning mga kauban namo sa mga pastors. Naman sila anak, lipay kini sila. Pero kami wala. That's the test of faith. If kabalo ba may nga love mi sa Ginoo despite wala may ani. Nakuha ninyo? Testing dia ito sa Ginoo. Sa test of love ni Lord sa amoa. Kay matest man na, kung compare na ka, no? Wala siya, wala ko. Nalagi siya, wala me. Nalagi siya, happy lagi siya, ako na, dito na. Bitaw no? Ato ara. Even kanang, like ka ng mga naisakit. Ay, sige, gotro. Okay. Dugay kagaampo. Sige kampo. Nya dili lagi to bagon. Dili nakalab ni Lord. Mana na nang yawa sa imuha. Hawa, dili na paminamon ang imuhang ampo. Mana nang yawa sa imuha. Hawa, di nakalab niya. Kabalo ba mo? Nga katong time nga gitest ni Satan, si Adam and Eve, wala si Lord. Gibilin niya si Adam and Eve. That's why kung maabot ang time nga murag wala kay mabati, nga presensya sa Ginoo, that's the time nga ginatest na ka ni Lord. Amen? Usahay, dili pa i-allow ni Lord nga naay mong mga brethren. Ako, grabe kayo. Ang testing sa mua. Pag doon ako sa Ginoo, na hospital ko, na ako sa Ginoo, gioperahan ko. Sa hospital, igor ako gidoaw dito sa akong asawa, hawa dayon siya. Tapos, dito sa hospital, walay bantay na ako. Ako lang jud ug ang Ginoo. Testing dia ito ni Lord. Gi-allow to niya nga ako ra usa. After 1 year, namatay akong pinakapalangga nga brother, nag-crash og eroplano. Ni isa sa kauban ako simbahan, way ni duaw sa mong balay. Gi-allow dia ito ni Lord. Gi-allow jud niya, no, nga ako ra usa og ang Ginoo. I-allow ni Lord nga usay magtanaw nimo nga wala lagi ni tabang sa kuha. Even bulak man lang itong unang simbahan nga, leader na ko simbahan, pastor na ko, dili pa ko pastor, leader na ko simbahan, wala man lang. Wala ko ng luod. Ano man? Mga brethren, di allow na ni Lord. Wala man lang nitabang sa imo mga brethren ni mo, mayo ka pang luod. Amen? Sabi kayo ako magipangagian na ni, bahin na ni nga, kuhan. Pwede karon, kabalo ba mo? Matest ang imong love karon sa Israel ug Iran. May bawan nimo nga wala ka kasabot nga love ka ni Lord, ka magpanik ka. Hadlok na ka ba si girahon na ta. Unya daghan ba ay post diha no nga ang pinaka safe daw nga adtuanan nimo karon nga dili girahon is Switzerland, New Zealand ug Iceland. Kanang tulo ka buok. Puro Iceland, New Zealand ug Switzerland. O kana daw sila ang mga dili daw makwan. Katong nagapanik nga wala sila kasabot nga love sila ni Lord. Lord, kabalo ko nga love ko nimo. Kung may tabo maning gira sa kalibutan, di ko nimo pasagdan. Amen. Ang uban mapanik, nagkalot, nagkuiba, nagstock mga bugas. Sa kinarga nimo bugas basig matiurok na kaana. Diha nimo masabtan ang tao nga wala siya kailang nga love siya ni Lord, magpanik siya aning gira. Amen? Kaya maski mugtago ka og Iceland, manggahi man ka dito sa katugnaw, kay init baya din he, matay gyapon ka dito dili sa gira. Nama mo diha? Smayo pa, mga Lord, gira man sila diha. Nabutang naman na mo sa Bible, nga naadyo gira. Lord, spare me ni mo ani. Protect us. Then ayaw intawon, Lord, nga mag-doubt ko sa imo ha. Nga masulti na ako, Lord, through my action, nga nag-doubt na ko sa imo nga dili ko ni mo love.
Pero kung kabalo ka nga love ka ni Lord, walay panic. Amen? You know that God loves you, di ka niya pasagtan. Kaya kung mga matay man ta, kauban ra gyapon ka ni Lord. Amen? Eternal man na to ang relationship kay Lord, dili lang din eh. Tama mo diya? So, whatever happened, Lord, I know that you love me and you will take care of me. So why God allows Satan to test us? Why God allows Satan to test Eve? Para mas damorta malig-un. Amen? Bitaw, no? Kay kung wala po'y dumbbell, di po manggahi ang imuhang kamot. Kung walay testing, walay strengthening. Tama? Dili jud nimo maingon nga strong kay ka, ligon kay ka nga disciple kung di ka kaagig testing. Amen? Then dili pod ka ka-partake sa nature ni Lord kung dili ka kaagig testing. Tama mo diya? Di mo ka ka-partake sa holiness sa Ginoo kung di ka mo agig testing kay you decide man to become holy. Tama mo diya? So ang Ginoo, He will withdraw His sense of His presence once nga ginatest ka niya. Amen? Dahin ta. 2 Chronicles chapter 32 verse 31. Tanawan ni mo si Hezekiah. Even in the matter of the envoys of the rulers of Babylon, who sent him to inquire of the wonder that had happened in the land. Sa gingon niya diya, God left him alone. Si Hezekiah gibiyaan sa Ginoo ngano man para ites. Usay makaingon jud ka, Lord, wala na lagi mo tabang sa kuha. Asa naman to kung brethren, ngayon ka, Lord, mo restore og pamilya. Wala ko lungagon, Lord. Nakatanawa, katras ka kay Lord. Amen. Gialaw na niya. Yes, Lord, wala man ko'y pagkaon, but still you love me. Lord, giampuan ako. Wala, giampun ko na ayo. Gibiyaan na ba ko ni mo, Lord? Wala lamang ko nila gibisitahi. Tuwara. Si God o ang imong brethren, wala o na niya para matest ang imong faith sa iya. Amen? Kamang lood. Tagan kayo na wala na simbahan, kay nga naman. Di lang mabisitahan, manglood. Gamay lang at testing, manglood. Ni-allow na ni Lord. Amen? God allows us to be alone in different situations. Then He allows Satan to tempt us to see whether we will say, Lord, I love you. And you love me, and I'm gonna be true to you. Amen? So we gain God's approval, and God is gonna accomplish His purpose to us. Kanang di nakalud-anon, trust yun ka kay Lord, confident ka sa love ni Lord sa imuha, then gamiton yun ka for His purpose. Amen? Kung tanawon ninyo, no? Paghatag ni God og commandment sa mga Israel, or sa Israel, through Moses. Si Moses, ningon sa mga people, niya na siya, do not be afraid, Exodus 20:20. For God has come in order to test you. Hatagan ka command ni Lord, para asang commandment ni Lord, itest ka. Muna kung gabasa ka, tingala ka, nasa command sa imo, tanawo na niya kung ka, obey ba ka o dili. Matistingan ang imong pagsalig sa Ginoo. And mostly, ibilin jud ka sa Ginoo para i-allow na niya ang testing sa imuang. Maubitaw na kung ikaw ra usa sa kwarto, dako-dako imong testing. Ana-ana ka sa imong cellphone, testingan ka sa porno. Kung wala na imong mga brethren, matistingan jud ka ana kung balik ba ka sa imong shabu o dili. Wala nagatanaw sa imong mga brethren, tanaw pa ka sa imong kwan, no? Wala si mama, wala si papa. No? If you are alone, diha nimo makita ang testing, kusog-kusog. Amen?
Ikatulo, last, faith is confidence in God's power. Sa itong una, faith is trust sa wisdom ni Lord. Faith is trust po nato sa iyang love. And last is ang pagsalig sa iyang gahom. Kani karon, wisdom, love, and power. Kanang tulo. Ma-fail ka aning love, pagsak, dili ka approve sa Ginoo. Ma-fail ka sa wisdom, pagsak yapon. Ang last is kining power ni Lord. So, katong time unta nga na-fail na si Eve, kanang strong na kayo ba? Niya na unta to si Eve nga, Lord, kini nga tentasyon nga dol-dol na sa kuha, strong na kayo, tabangi ko. Niya na unta to si Eve, gitabangan siya ni God. Ang problema nakuha ninyo? So, niya na unta ka, that's why ikaw mismo, no, kung wagi ka temptation, ayaw na paabuta, nga malumos pa ka, ayaw ka mga yugtabang. Sama ni Peter. Si Peter, pagbaktas niya na, nitanaw siya, og ka ng wave. Og katong current o wave ba. Pagkahulog ni Peter, nangayo tayo siya tabang. Wala nagipaabot ni Peter nga maunlod siya padulong dito sa ground sa tubig. Kuha ninyo? That's why kung ikaw karon nga naa din naanay tentasyon sa imong babae, lalaki, kwarta, lying, position, unsa man ang kuha nimo, power, unsa man ang mga testing o temptation sa imong kinabuhi. Padulong pa lang, Lord, strong kaayo ang temptation, tabangi ko. Kana dapat ang imuhang aksyon. Dili ni mo na pasagdan nga malunod pa ka. Lord, anang ka, Father, kabutuhon na kay ko, aning ako ang anak. Kabutuhon na kay ko, ning ako ang kauban, Lord, akong asawa. Strong na kayo akong asawa, Lord, pero kabalo ko, mas strong ka sa iya. Tabangi ko. Diha ka mo explode kung di ka mangayo, tabang sa Ginoo. Diha ka ma-fall sa babae o lalaki kung di ka mangayo, tabang sa Ginoo. Mao na imposible jud kaayo nga mangayo kag trust sa Ginoo, nga mangayo kag tabang sa Ginoo, di ka tabangan. Amen. Kung nagsalig ka sa iya, pag-uhon jud ka niya. Amen. Kingon diri sa Bible. Diri sa Hebrews 4 verse 16. Bantayan ninyo ni. Let us come boldly to the throne of gracious God. Duol ka sa Ginoo. Amen? Tintal ka, duol ka sa Ginoo. There we will receive His mercy and will find grace to help us when we need it most. Ang mercy is an Old Testament nga word. Nakuha ninyo? And grace is a New Testament nga word. Ang mercy is i-forgive ta sa atong nahimo nga sala. That is mercy. Tama? Pero ang grace is giving us power for the future. Pasabot nga, ang throne sa Ginoo, na siya mercy. Kung mudul ka, Lord, sorry jud kayo. No, kwan jud kayo, I fail you. Pasaylon ka sa Ginoo. Pero ang throne sa Ginoo, dili lang mercy. Hatagan pa di ay kaniya grace, help, power, strength, para ma-overcome nimo ka ng imong ginagutro karon. Sabda ninyo? Muna mudol ka sa Ginoo. Sorry, Lord. Na-failty ka. Pasaylo ako. Pero Lord, strong ka ayo ni Lord. Ang temptation, Lord, tabangi ko. Mao na, okay na. God will help you. Mao na ang grace. Grace is the available strength from God sa imuhang need. Need ni mo i-overcome ang temptation na ang grace ni Lord. Mercy and grace ang Ginoo. Amen? So, He forgive us our sins and help us to overcome temptation. So, every time karon, can we all stand up? So, every temptation we face,
is a test whether we choose the Creator or the created. Kana jud ang imong bantayan. Bantayan jud ninyo ni permanente. Every temptation, ginapapili mo sa Ginoo. Kining abo ko ang gi-create o ako nga creator? Lord, strong na kaayo kining babae. Strong na kaayo kining lakiha. Kinsa man day ng lakiha o kinsa man day ng bayhana? Creation. Tama? Mamili ka, piliun mo ning gi-create niya o gi-create ang nag-create. That's the testing of faith. It's either you choose His creation or you choose the Creator. Kuha na to? Lord, strong kaayo ning kwarta. Kakawaton ako, Lord. Tabangi ko. Kay kung ma-fail ka, gipili nimo ang gi-create lang ni Lord nga kwarta. Dili siya. Lord, naglagot na ko ani. Tawhana. Gipili nimo maglagot sa gi-create niya kaysa ang creator. So this is a test right now kung unsa imong pilion. Creation o ang creator. Can we bow down our head? Heavenly Father, salamat sa imong word today. Thank you for reminding us on how to be approved by you. Thank you, Father, kinasabtan na mo, kining among mga gipang go through nga testing. Because you want us, Father, nga ma-prove jud namo sa imo how much we love you, how much we trust in you, how much we trust sa imong wisdom, how much we trust sa imong love, and how much we trust sa imong power, Father. Forgive us, Father, if we fail you. Kamo mga tagpasaylo sa Ginoo, say mas bright pa ta saya, tagan kay tag reason. Sorry, Father, if I fail you. Father, sorry po if sometimes mag-doubt nami sa imo nga dili mi nimo love. Because among mga ginapangayo, dugay nimo matubag. Gi-allow rin nimo ni Father for us na mag-trust mi sa imo. Mag-trust mi sa imong love, Father. And Father, if naman may mga strong karon nga temptation nga giatubang, finances, health, temperament, anger, money, material possession, ang mga bayro nun, strong na kayo, Lord. Especially doon ng enrollment. Strong na kayo ang temptation. And mapanik na mi. Father, help us because you are so powerful. Come on, you ask the Lord for help. You approach the throne of grace because He will give you mercy and grace. Do not allow na ma-destroy na ka before ka moduol sa Ginoo tabang, mga igtabang sa Ginoo. Karong paunlod pa lang ka, kagibaton na ka, mangayo na ka, tabang sa Ginoo. Because God loves you so much. He is so powerful to help you. Father, salamat kayo. So if you are here for the first time ni mo na hidering, first ni mo ngayon today, you accept Jesus Christ in your life. The Bible says, "For God so loved the world, He gave His one and only Son. Whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life." Magsugod ang tanan, pinagi sa mong pagdawat kang Kristo. Para ma-experience ni mo ka ng iyang kinabuhi. Ma-experience ni mo iyang blessing. May mo kang partaker sa iyang nature. May mo kang partaker sa iyang holiness. Magsugod na sa pagdawat ni mo kang Kristo para matabangan ka niya pinagi sa iyang balang spirito. First na imong himuon today, you accept na nakasala ka sa Ginoo.
And you ask God for forgiveness of all the sins na imong nahimo. Right now, I will lead you into prayer. Prayer of surrendering your life to the Lord. That from now on, you will entrust your life sa iya. Pray this prayer with me. Lord Jesus, kay nang lanti ka, pasaylo ako sa tanan akong nahimong sala. Ginoong Hesus, sulod sa akong kasing-kasing, pinaagi sa imong balang spirito. Ginoong Hesus, nagtuko kanimo nga ikaw namatay sa cross ug nabanhaw para mapasaylo ko sa akong mga sala ug mabanhaw pod ang imong kinabuhi sa ako ang kinabuhi. Ginoong Hesus, karong buntaga imuhan ako. Ako nang itugyan ang akong katibukan sa imo. O Ginoong Hesus, kabalo ko nga moagi kog testing kay ako anang gihatag ang akong kinabuhi sa imo. Para akong isalig, Ginoo, ang akong kinabuhi kay ikaw mas makaalam, maalamon, puno sa gugma ug puno sa gahom. Magsalig ko sa imo, Ginoo. Tabangi ko. In Jesus' name. God I know, righteous and holy. The God I know, faithful and true. The God I